Okay, magandang gabi muli sa ating mga tagapakinig. Inaanyayahan ko kayong makinig at matuto sa ating programa na Sisidlan ng Kaalaman. Narito muli tayo ngayon upang talakayin ang mundo ng inobasyon sa agrikultura. Pag-uusapan natin naman ngayon kung paano mapapabuti ng ating magsasaka ang kanilang ani habang binabawasan ang gastos. At upang matulungan tayong maunawaan kung ano nga ba ang mga pag-unlad na ito, kasama natin ngayon sa ating programa si Engineer Lea S. Caguiat, isang eksperto sa inobasyon sa agrikultura. Okay, sa mga makikinig natin, bibigyan ko lamang kayo ng kaunting kaalaman kung sino nga ba ang eksperto nating makakapanayam mamaya. Si Engineer Lea S. Caguiat ay isang Senior Research Specialist sa Ostrom Climate Solutions Inc. na matatagpuan sa Science City of Muñoz, Nueva Ecija. Siya ay nagtapos ng Agricultural Engineering sa Central Luzon State University at may Master of Science degree sa Agrometeorology mula sa University of the Philippines, Los Baños, kung saan siya ay isang DOST scholar. Nakatuon ang kanyang spesyalidad sa Land and Water Resources Engineering, Climate Change and Water Management. Ang kanyang mga interes sa pananaliksik ay nakatuon sa agrometeorology, agham pangkalikasan at pagpapahusay ng mga sustainable practices sa agrikultura upang labanan ang pagbabago ng klima. O di ba? Bigatin ng ating specialist ngayon, ang ating ekspertong makakapanayam. So wag na natin itong patagalin pa. I-welcome na natin ang ating guest ngayong araw, si Engineer Lea S. Caguiat. Magandang gabi, Engineer Lea. So, una-una magpapasalamat muna ako sa iyo. Maraming salamat sa pagdalo sa ating programa ngayon upang bigyan ng kaalaman ang ating mga makikinig. So, bago tayo magsimula sa ating panayam, bibigyan muna tayo ni Engineer Lea ng quick background about herself. So, Engineer Lea? Okay, so ako si Lea Caguiat. So, isa akong research specialist ng Ostrom Climate Solutions. So, ang Ostrom Climate, isa siyang project developer kung saan tumutulong kami sa mga magsasaka para maka-access sila ng tinatawag namin carbon finance. So, itong carbon finance na to, kapag nagsagawa sila ng mga technology na kapag reduce ng greenhouse gas emissions, maaari silang kumita ng additional na pera gamit yung reduction na nabuo. So basically yun yung trabaho ko ngayon. So nag-work kami with rice farmers. 'Di ba sa panahon ngayon sobrang ang laki ng gastos ng magsasaka natin. So anak ako na farmer, 'di ba? So ang laki ng gastos namin pero yung kita namin konti. So naisip ko na bakit hindi ko gawing program nga yung inobasyon sa agrikultura. So ang una kong tanong sa iyo, marami nga ang kinakaharap na hamon ng sektor ng agrikultura natin, 'di ba ngayon? Mula sa pagbabago ng klima hanggang sa taas ng presyo ng mga input, yun nga yung mga ginagamit ng magsasaka natin. Bakit sa tingin mo mahalaga ang inobasyon upang malampasan ang mga ito? Mahalaga yung inobasyon, lalo na sa agrikultura, dahil unang-una, patuloy na lumalaki yung ating population. So, imagine natin, noong 2023, about 8 billion lang ang tao sa buong mundo. Ngayong 2024, aabot na yan ng 8.2 billion. So, sa context naman ng Pilipinas, mula sa 117 million,
inaasahan na umabot tayo sa 119 million ngayong 2024. So bukod doon, bukod sa lumalaki yung populasyon, mababa yung mga lupain na nakaalat sa pagsasaka. So dahil yan sa land conversion. So ibig sabihin, yung mga dati nating sakahan, nako-convert na sila sa mga gusali, pabahay, at iba-iba pang infrastructure. So, challenge talaga para sa atin na makapag-produce tayo ng sapat na pagkain habang lumalaki yung population at lumiliit yung ating land area for agriculture. Tapos sabi mo nga, nandyan yung climate change. Oo. So, ramdam na natin ngayon yung epekto ng climate change. So, dahil sa climate change, bumababa yung ani ng ating mga magsasaka, tumataas yung presyo ng mga bilihin. So, ang solusyon lang talaga is innovation. So, ito kasing mga innovation na ito, sila yung solusyon dun sa mga problema na nararanasan natin ngayon. Alam mo, totoo yan. Kasi may nabasa ako na nga talaga, na yung natural resources scarcity, isa yun sa agrikultura. Tama ba? Yes, tama. So, kailangan talaga natin ng innovation. So, maaari mo bang ibahagi ang ilang halimbawa kung paano nakakatulong ang inobasyon sa mga magsasaka upang malampasan ang mga pagsubok na ito sa mga nakaraang taon? So, bilang ang main staple crop ng Pilipinas ay palay, at since yung trabaho ko dito naman nasa field ng pagpapalay, so ito yung siguro bigyan natin ng mas maraming halimbawa. So, una, nandyan yung mga variety na nakakapagpataas ng ani ng mga ng palay. At meron din tayong mga tinatawag na site-specific variety. So, ibig sabihin, ito yung mga variety na nakaayon dun sa kondisyon at pangangailangan ng isang lugar. So, another example siguro yung fertilizer recommendation. So, yung ating Department of Agriculture, meron na siyang binigay na general na fertilizer recommendation para maiwasan ng ating mga magsasaka yung sobra-sobrang paglalagay ng pataba na hindi naman nakailangan ng lupa. So, halimbawa, sa palay, ang general recommendation ng fertilizer tuwing tag-araw ay 120-40-40. So, ito yung NPK or yung dami ng nitrogen, phosphorus, at potassium. So, pag wet season naman, ang recommendation ng DA is 90-40-40. So, another example ay yung mga site-specific analysis naman para malaman mo kung ano talaga yung kulang sa lupa. So, kapag hindi gumagana itong general recommendation, kapag mababa pa rin yung ani mo, meron kang mga analysis na pwedeng gawin para malaman mo kung ano ba talaga yung kulang na nutrients sa lupa. So, kung ano yung kulang na nutrients, yun ngayon yung pupunan mo, yun yung ilalagay mo sa iyong bukid. So, pinakahuling halimbawa ko siguro yung mga makinarya para bumaba yung cost ng labor at pabilisin yung mga activity natin sa bukid. So, halimbawa, meron tayo ngayong mga mechanical transplanter. So, hindi pa siya ganun na nagagamit dito sa buong Pilipinas. Ilang lugar pa lang kasi nagtatanim ng palay ang mga tao, gamit pa din gamit pa din ng tao. So, gamit ang kamay. Meron naman tayo yung accepted na talaga dito sa Pilipinas, like combined harvester. So, kung matatandaan mo dati, hindi ganun kaganda ang perception sa combined harvester nung sinimulan siyang i-introduce dito sa Pilipinas. So, tanda ko, ang tawag nga sa kanya is halimaw. So, sinusunog pa nga siya ng mga tao kasi akala nila mawawalan na sila ng trabaho. Pero ngayon, kung mapapansin mo, pag nagpunta ka sa probinsya, tapos anihan na, combined harvester na talaga yung nag-aani ng palay. So, bihira na lang na makikita mo na tao pa rin yung gumagapat.
So, ang advantages nito, nakita natin itong nakaraan lang na bagyo, di ba? Mm-mm. So, hindi nasira yung karamihan sa mga pananim kasi nga meron silang nagamit na combined harvester. So, na-harvest nila sa tamang oras yung palay. So, hindi siya nasira ng bagyo. Actually, malaki palang tulong talaga yung harvester. Una sabi ko, hala, wala na. Yung manpower ba, di ba? Parang, mababawasan na sila, yung kita nila, ganon. Kasi nga, meron ng makina. So, yan pala yung magandang Yes. benefit niya, nung combined harvester na yan. Actually, ang father ko nga, yun na yung ginagamit nila ngayon eh. Oo, kasi maganda pala talaga yung benefits nito. So, 'di ba sa mga nabanggit mong mga benefits saka yung mga ways kung paano yung improve yung agriculture natin, may cost ba ito? Meron naman tayong mga organisasyon na pwedeng mag-provide ng mga training na ito ng libre sa mga government agency. So, yung mga yan, hindi yan maningil. So, andyan ang Department of Agriculture, ang Philippine Rice Research Institute. So, bukod dito, meron ding mga mechanization project ang gobyerno. So, kapag may samahan yung mga magsasaka, so kung parte siya ng tinatawag na irrigators associations, posible silang makatanggap din ng mga libreng makinarya na magagamit nila. Lahat sila doon sa samahan na yun. Actually, wala din akong idea na may mga ganyang programs, yung mga seminars, training para sa mga magsasaka. Ang alam ko lang kasi before, yung nagbibigay sila ng binhi, ganyan. Diba? Meron pala talagang sa tingin ko dapat lang talaga silang ma-inform. Kumbaga yung information dissemination talaga dapat manggaling sa yung smallest community sa local para ma-inform sila na may mga ganun palang programa. So ngayon napag-usapan na rin natin mga best practices. Ano nga ba ang mga pinaka-epektibong estratehiya na maaaring gamitin ng magsasaka upang mas mapalaki pa nila ang kanilang ani? Ayun, so bigyan ko lang ng diin yung mga sinabi ko kanina. So unang-una yung variety. So meron na tayong mga variety na na-produce ngayon na mas mataas ang ani kaysa dun sa mga karaniwang variety. So meron tayong tinatawag na mga hybrid variety. So mas mataas yung ani nito kumpara dun sa mga tinatawag nating mga inbred variety. So, para ma-compare natin, kapag gumamit ka ng hybrid, ang ani niyan, umaabot siya ng 8 to 10 tons versus 5 tons lang ng karaniwang inaani ng mga inbred varieties. Ibig sabihin, pwedeng dumoble pala siya, no? Yes, pwede. Laking tulong. So, mas mahal nga lang itong mga hybrid variety. Pero, kung magsasagawa ka ng cost analysis pa rin dun sa aanihin mo versus dun sa ginastos mo sa pagbili ng binhi, mas malaki pa din ang kita na makukompute ng ating mga farmers. Andyan din yung mga variety nga na site-specific. So, halimbawa, dun sa mga lugar na laging binabaha, merong mga flood-resistant variety. So, ibig sabihin, pwede silang malubog ng konti sa tubig na hindi pa rin maapektuhan yung kanilang ani. Mabubuhay pa din yung palay. Yes, may mga ganun ng variety na na-produce. Sa lugar natin, sa La Paz. Oo, sa La Paz. So, yan, may mga variety na angkop sa mga lugar na bahain. So, doon naman sa mga lugar na walang tubig or wala laging source of water, merong mga tinatawag tayong sahod-ulan varieties or drought-resistant varieties. So, ibig sabihin, mas kaya nilang mabuhay dun sa isang kondisyon na laging tuyo. So, another one, may mga variety naman na para dun sa mga lugar na laging may peste or pest-resistant variety. So, bukod dun sa variety, meron din tayong tinatawag na nutrient management.
So, may mga technologies na kaya mismo isagawa ng farmer. So, ang naaalala ko dyan, ang FieldRise, meron siyang tinatawag na leaf color chart, tsaka -1 element technique. So, ito, kayang-kayang gawin ng farmer kasi itong leaf color chart, halimbawa, titingnan lang niya yung kulay ng dahon ng palay. So, posible na siyang magkaroon ng idea kung ano yung kulang na nutrient. So, kung gusto naman natin nun talagang mas accurate, so meron din naman tayong mga laboratorio na pwedeng magsagawa ng soil analysis. So, ito, nagpo-provide din naman ang gobyerno ng mga ganitong soil analysis. So, tas ayun nga, yung mga makinarya. So, yung paggamit ng makinarya, nakakapagpalaki yan ng ani habang nakakapagpataas ng kita kasi bumababa yung labor, tsaka bumibilis yung gawain. Totoo yan, totoo yan. Grabe yung tulong talaga ng machine, no? Hindi naman niya binabawasan yung talaga, yung may human intervention pa rin kasi, 'di ba? Yes. Gaan lang talaga niya at pinapababa yung cost ng ating magsasaka. So, nabanggit mo kanina yung leaf color chart na pwedeng magamit na magsasaka natin, yung hindi na sila kailangang kunwari ng training or what, titingnan lang nila. Saan makikita yung leaf color chart para lang malaman din namin kung saan namin yung basis na yon? Okay, yung leaf color chart, binibigay siya galing siya sa FieldRise. So, meron kang maliit na gamit na, paano ko ba i-explain yun? Basta isa siyang instrument na may mga kulay, tapos ipagkukumpara mo doon yung kulay ng dahon ng palay na meron ka. Tapos, once na na-determine mo na kung ano yung kakulay niya, meron siyang angkop na rekomendasyon. So, ito nga pwedeng magkaroon yung mga magsasaka kapag ka nagpunta sila sa FieldRise or nag-request yung local government ng mga ganitong tools. So, yun pala, i-request ng local government. Hindi, pwede bang, kunwari, ako, magsasaka ako, pwede bang pumunta ako doon ng walang ng local government? Or local government lang talagang pwede mag-request? Actually, pwede ang mga individual na magsasaka na pumunta dun sa FieldRise. So, meron namang division ang FieldRise na humaharap talaga dun sa mga magsasaka na may katanungan. So, para din sigurado, meron din namang Facebook page ang FieldRise. So, pwede din silang mag-message doon para magtanong kung paano nga makakuha ng mga ganitong simpleng tools na makakatulong sa pagsasaka. Libre ba yun, yung leaf color chart? Yes. Pwede siyang i-provide ng libre ng Philippine Rice Research Institute. Sige. Saan ba ang mga offices ng FieldRise? So, ang FieldRise, ang kanyang main office ay dito sa Science City of Muñoz, Nueva Ecija. So, meron pa siyang mga other branches, pero para dito sa atin sa Luzon, yun na yung pinakamalapit. Okay. So, pwede bala silang mag-start yung sa simple lang muna, no? Yes. Tools, kung hindi pa nila kaya yung mga ibang talagang like kailangan ng training, ganyan. Siguro mag-start muna sila sa ganun na may pinoprovide naman pala yung government natin, di ba? So, Yes, ang next naman, gaano ba kahalaga ang kalusugan ng lupa sa mga prosesong ito? Ano ang mga sustainable na pamamaraan na maaring gamitin ng ating magsasaka upang mapanatili o mapabuti ang kalidad ng ating lupa? Okay, maganda yung tanong na yan kasi sobrang halaga talaga ng kalusugan ng lupa. Kasi unang-una, dito nga kumukuha ng nutrients yung mga tinatanim natin. So para dun sa mga sustainable na pamamaraan para mapanatili natin yung kalidad ng lupa, unang-una dyan sa tingin ko yung pagpahingahin mo yung lupa o yung tinatawag nating fallow period. So dito sa atin sa Pilipinas, karamihan naman sa mga magsasaka, nagpa-practice sila ng fallow period. So ibig sabihin nitong fallow period, may pagitan doon sa pagtatanim mo ng crops, halimbawa ng palay. So dahil meron kang fallow period, inaalaw mo na yung lupa mo ay makarecover,
mag-store ulit siya ng mga organic matter. Another advantage pa niya ay yung dinidisrupt niya yung cycle ng mga peste at damo. Kasi kapag may fallow period ka, namamatay na yung mga peste at saka damo na yan. So pag nagtanim ka ulit, hindi na sila tutubo kasi napatay mo nga yung cycle. So itong fallow period, inaalaw mo talaga yung lupa mo na maging fertile ulit. So isa pa ay yung iwasan din natin yung pag-a-apply naman ng sobra-sobrang pataba. Kasi sabi nga ng kasabihan, lahat pa rin talaga ng sobra ay nakakasama. So kapag kasi nag-a-apply ka rin ng sobrang pataba, nagre-resulta din ito para mag-decline yung soil quality. So nagiging dahilan yan para mas maging prone pa sa pest attack yung lupa. Tapos bukod doon, pinapatay pa niya yung mga beneficial na microorganisms na nasa lupa na maaari sanang makatulong para sa magkaroon pa ng nutrients yung lupa. So siguro pinakahuling practices ay yung tamang pagpapatubig. So mahirap din yung sobra-sobrang nagpapatubig kasi ang nangyayari naman dyan, yung iyong tinanim, halimbawa sa palay, kapag sobra-sobra kang nagpapatubig, hindi na siya nagkakaroon ng mas mahabang ugat. So ang ginagawa niya kasi lumalaki na lang siya ng lumalaki ng todo. Kasi nga, laging may tubig lang yung palayan. So kapag kasi nagpapatuyo ka ng kaunti, so ang ginagawa ng ugat, hinahabol niya yung tubig sa ilalim ng lupa. So, humahaba yung ugat, mas napipigilan yung tinatawag nating lodging or yung kapag ka may bagyo, tapos humangin ng malakas. So, hindi agad-agad dadapa yung iyong tanim kasi nga well-established yung kanyang roots. Actually, tanong ko din yan before sa father ko nga, yung 'di ba sa palay kami umaasa talaga ng kita before. Tapos sabi ko, ba't hindi na lang puro palay itanim, 'di ba? Katapos niya magtanim ng palay. Bakit hindi sunod-sunod na palay yung itanim na lang niya? Kasi mas kumikita nga sa palay compare sa mga gulay na maliliit lang yung kita. So yun pala yung yung logic behind that. Hindi pala pwedeng laging ganon. So Tama. tas nabanggit mo din yung sa fertilizer, 'di ba? Bawal yung sobra, ganyan. May mga alternative ba na fertilizer na environment friendly, ganun? Like sa lupa, mga ganyan. Yes, meron tayong mga tinatawag na organic fertilizers. So galing sila sa mas natural kasi yung pagkagawa dito sa mga organic fertilizer. So hindi sila gawa dun sa mga chemical. So mas maganda yung epekto nila sa lupa. So meron din tayong mga fertilizers na galing naman sa dumi ng hayop. So ito din, mas nakatutulong din siya para gumanda yung kalidad ng lupa na hindi nakakaapekto doon sa soil quality kasi nga hindi harmful chemicals yung ingredients ng mga ito. Saan ba yung mga na yan, yung mga fertilizer na environment friendly, available ba lahat yan sa market natin o may specific na place lang na pagbibilhan, like government nga, ganyan? Meron naman ng mga tindahan na nagbebenta ng mga organic fertilizers. Yun nga lang, hindi sila ganun kadami kung ikukumpara mo sa mga inorganic fertilizer. Pero ang ating government ngayon, meron na silang mga program na bukod dun sa nagpapamigay nga sila ng binhi, nagpapamigay na rin sila ng mga organic fertilizers. Ang father ko, syempre, yung mga inorganic lagi yung ginagamit. Commercial, kasi mas mura, tama ba? Mas mura kasi compared dun sa... Mas madali ding i-access. Oo, totoo, ganun nga. Syempre, yung mga magsasaka natin, limited lang talaga yung resources nila. At yung, tawag dito, profit, konti lang. Tapos yung gastos nila, yung input nila, di ba, malaki. Kaya syempre, doon na sila sa mas mura, pero hindi pala ganun kaganda talaga yung parang masisira yung lupa in the long run, 'di ba? Pag ganun. Kami mo nang minention na mga inobasyon pala na ngayon lang natin nalaman. Sobrang nagbigay sa atin siya ng malawak na
tawag dito, picture, ganyan, na pwede pala yung i-apply sa pagsasaka yung innovation nga. Sa panahon ngayon, di ba, ayan na yung mga inobasyon sa agriculture at kung saan-saan. Sa tingin mo, ano ang mga pinakahihinta na inobasyon o teknolohiya na nakikita mong maghuhubog sa hinaharap ng agrikultura? So, hindi naman para maging biased dun sa trabaho ko ngayon. Pero, feeling ko very exciting talaga yung project na ginagawa namin ngayon. So, yung project kasi namin ay, ang tawag sa kanya is carbon trading. So, sistema siya kung saan kapag ang isang bansa or ang isang grupo nakapagbawas sila ng greenhouse gas emissions, maaari nilang ibenta itong nabawas na greenhouse gas emissions at maging carbon credits. So, para bigyan ka siguro ng more background. So, ngayon, di ba, nakakaranas na tayo ng climate change. Yes, oo. Yes, and yung mga bansa ngayon, pinapanagot na talaga sila dun sa mga epekto ng climate change. Lalo na yung mga bansa na ang main source of business ay yung coal production or mga gasolina, ganyan. So sila yung mga industry kasi na malaki ang contribution sa climate change. So para maipagpatuloy nila na yung kanilang ginagawang pag-i-emit nga ng greenhouse gases, kailangan nila ngayong bumili ng carbon credits. So makakabili lang sila ng carbon credits dun sa mga bansa na maliit lang yung emission. So kagaya halimbawa ng Pilipinas, so maliit na bansa lang naman ang Pilipinas at kung ikukumpara din sa malalaking bansa, maliit lang yung emission natin. So pwede tayong magsagawa ng mga teknolohiya na nakapagbabawas ng greenhouse gas emission. So isang halimbawa ng teknolohiya na yan, na yung technology din na pinapromote namin, ay yung tinatawag naming alternate wetting and drying technology. So itong alternate wetting and drying technology or AWD, isa siyang paraan ng pagpapatubig sa palay na hindi laging babad yung palay. So binibigyan mo siya ng time na matuyo ng hanggang 15 sentimetro sa ilalim ng lupa. So base sa pag-aaral, wala namang reduction kapag nagpatuyo ka ng tubig sa ilalim ng lupa na hanggang 15 sentimetro nga. So ito, kapag isinagawa mo to, bumababa yung production ng methane. So ito kasing methane, isa siya sa mga pangunahing sanhi ng climate change. So kami, yung kumpanya namin, so kino-compute kung gaano kalaki yung credits na ito. Tapos i-apply namin siya sa carbon market. So yung mga farmers namin na nag-participate, kapag naibenta na itong carbon credits, so maaari rin silang magkaroon ng kita mula doon. Kasi nga, sila yung naging partners namin. So may participation pala talaga yung magsasaka natin dyan? Yes, so may kaukulan kasing presyo na ngayon yung carbon credits. So kung ano man yung maibentang credits, may percentage na mapupunta doon, yung para sa mga magsasaka. So, paano bang mag-participate dyan? Kahit sino ba pwede? Basta magsasaka? Yes, kahit sino naman pwede, basta handang i-apply yung technology. So ngayon kasi nandito pa lang kami sa Nueva Ecija. Pero of course, habang tumatagal, plan naming mag-expand. So posible namang kung sino yung willing ay pwede silang mag-participate. But basta handa silang gawin kung ano yung technology na aming pinopromote. So sa kanila wala naman silang cost na ilalabas ganon. Kayo na ang bahala. Yes, walang cost. Tapos itinitrain pa namin sila kung ano yung technology na yon. So meron kaming tinatawag na Farmers Field School, kung saan parang estudyante din yung mga magsasaka na papasok sila, tapos ituturo sa kanila kung ano yung technology para maintindihan nila. Tapos yun, once na naintindihan na nila at ini-apply na nila sa kanilang bukid, eligible na sila for this carbon trading.
Ang galing pala, may gano'n pala. Parang gusto ko na ipasok si tatay ko diyan. Mag-ano, mag-seminar Oo. siya, Kapag mag-train. meron na diyan sa Tarlac. Oo, sige. Ia-apply ko siya agad do'n. Sa duration ba na 'yon, 'di ba yung, mag-ano sila sa carbon credit na yung mag-a-apply sila, sa duration na 'yon dapat may tanim sila, tama? Dapat may tanim sila tapos, iibahin nila yung kanilang practice. So, ang practice kung mapapansin mo laging may tubig lang yung palayan. Oo, oo. Pero itong technology na 'to, hahayaan tubig ng hanggang 15 sentimetro sa ilalim ng lupa. Okay. So, habang 'di ba nagte-training sila, tapos kapag ia-apply na nila 'yon, bale may representative ba na tutulong muna sa kanila for the week kunwari gano'n or sila na agad ang mag-aano, mag-a-apply nun? Actually sila na agad kasi yun nga yung, natutunan nila dun sa Farmers Field School. So meron namang tools din na ibibigay. So may, ang tawag namin diyan observation well. So yun yung ilalagay nila sa kanilang bukid para ma-monitor nila yung tubig sa ilalim ng lupa. Okay, ang galing naman nun. May ano ba siya, may risk ba siya, wala naman? Base sa pag-aaral, kapag hanggang 15 sentimetro mong, papatuyuan, wala siyang yield reduction. So, dun nga sa mga research namin, may mga pagkakataon na mas tumataas pa yung ani. At yun nga, ito yung binabanggit ko kanina na napipigilan pa yung madali ang pagdapa ng tanim na palay kapag ka may bagyo. Kasi nga, pinatuyuan mo yung lupa, hindi ka patubig ng patubig. Bale ang mangyayari lang pala, wala talaga silang ite-take na risk kundi pag-aralan lang yung proseso. Yes. At Bali ang isang advantage pa pala nun, nakakatipid sila ng tubig. So, halimbawa dyan ba sa bukid nyo, Lele, gumagamit ba si papa mo ng pump? Oo, gumagamit. Bomba. Oo. So, yung bomba, di ba, gumagamit yun ng gasolina na Yes. binibili niya sa Ng tindahan. mahal. So, using yung technology, yung AWD nga, mas mababawasan yung kanyang ginagamit na tubig sa pagpapalay. Paano makikinabang yung maliliit na magsasaka natin mula sa mga pag-unlad na ito, lalo na sa mga lugar na may limitadong resources? Ayun. Okay, so paano sila makikinabang, yung mga maliliit na magsasaka? Okay, itong mga innovation kasi na to, nandyan talaga sila para tulungan yung ating mga magsasaka. So actually hindi naman na problema ngayon yung mga inputs nga kasi maraming programa talaga ang gobyerno na nagbibigay ng mga binhi, nagbibigay ng mga pataba, nagbibigay ng mga libreng training. So siguro ang gawin lang talaga natin ay mag-research tayo kung sino yung mga nagbibigay ng mga ito para ma-access natin itong mga libreng training para makuha natin itong mga benepisyo na ito. Kasi ito rin naman ay galing of course dun sa mga tax na binabayad natin, sa mga bilihin, ganyan. So maganda na ating pakinabangan. Tapos, yun nga, ang sabi ko nga, itong mga teknolohiya na ito, hindi naman sila ilalabas ng ating mga research institution kung hindi sila napatunayan na talagang makakatulong sila sa pagsasaka. So may binaback upan na yan ng science. So kailangan nating of course maniwala na itong mga teknolohiya nito nandyan sila para tulungan tayo. And syempre dapat as a farmer open tayo dun sa mga bagong technology nga na lumalabas. Totoo yan. Kasi kung hindi sila magiging bukas, yung parang, yun mga nakasanayan na lang nila gagawin, hindi talaga mag-i-improve yung ani nila, 'di ba? Hindi lang yung ani, pati yung kabuhayan kasi diyan talaga kaming magsasaka, umaasa talaga sa ani talaga. Dapat lang talaga siguro maging aware din sila na makilahok sa mga programa ng gobyerno. Siyempre katuwang yung local government saka yung community, 'di ba? Yun talaga information dissemination din ang kailangan para maging aware sila sa mga ganyang programa na meron naman palang libre, may mga training naman pala para sa agricultural intervention, 'di ba? Na malaki ang tulong sa kanila.
Yes, tama. So ito pang wakas na 'to, bilang pagtatapos, ano ang iyong mga payo para sa mga magsasaka na nais mag-innovate at pagbutihin ang kanilang operasyon, mga nakakaramdam ng kaba o hindi sigurado kung saan sila magsisimula? Yes, tulad nga ng sabi mo, wag silang matakot sa pagbabago or sa mga bagong technology. So meron nga tayong kasabihan, 'di ba? The only thing that is constant is change. Yeah. So nagbabago na talaga yung ating panahon at ang pinakamalaki talaga na kinakaharap natin ngayon ay yung tinatawag nating climate change. So sa pagsugpo ng climate change, meron tayong dalawang ways. So meron tayong tinatawag na climate change mitigation o yung pagbabawas ng mga greenhouse gases o mga emission na nire-release natin. At ang pinakamahalaga yung adaptation. So ibig sabihin, kailangan nating mag-adapt kung ano man yung pagbabago na dumadating. So umiinit ang mundo, halimbawa sa pagpapalay. So gamitin mo yung mga drought resistant variety. So bumababa na yung palay kasi mainit. So gamitin natin yung mga hybrid varieties. So mataas na ang labor dahil sa inflation. So pwede nating gamitin yung mga makinarya para bumaba yung labor cost at mapabilis yung ating mga gawain. Tapos, gaya nga ng sabi ko kanina, i-take advantage natin yung technology. So, magtiwala tayo dun sa mga eksperto na pinag-aralan na makakatulong talaga ito sa atin. So, wag tayong makontento kung ano nga lang yung nakagawian kasi wala namang masama, di ba, kung susubukan natin. Tama ka diyan, 'di ba? Sabi nga kung hindi ka ang pinakamasakit na mangyayari yung hindi ka nag-take ng risk, 'di ba? Tama. Is nag-take ka ng risk, kung hindi pala rin, at least wala kang pagsisisihan kasi sinubukan mo naman, 'di ba? Tama. Ang farmer kasi parang araw-araw din yan na estudyante. So, kung ano yung natutunan niya sa nakaraan niyang itinanim, kung maganda to, i-apply niya ulit. Kung hindi naman, susubok siya ng bago. Tama. So, ganun dapat. Oo, dapat ganun ang mindset talaga ng magsasaka natin. Kasi hindi lang naman basta yung yung pinag-uusapan dito, 'di ba? Kasi food security din 'yon, 'di ba? Tama. Tama. Pag lumaki ani natin, lahat tayo, 'di ba, makikinabang at yung kabuhayan din nila mas magi-improve, 'di ba? Tama. Tas Yes. ang last ko namang tanong sa'yo, so patapos naman na tayo, mayroon bang mga resources or organization na maaari mong irekomenda sa mga magsasaka na nais matuto pa tungkol sa inobasyon sa agrikultura? Saan ba namin sila makikita? Kung may Facebook man sila or tanggapan, ganyan. Yes, so actually madami, lalo na dun sa mga malapit sa Nueva Ecija. So ang Nueva Ecija kasi, Rice Granary of the Philippines. So karamihan talaga sa mga organization tungkol lalo na sa pagpapalay, ay nasa Nueva Ecija. So para dun sa mga karatig bayan, so madali nilang ma-access yan. So meron nga tayong Department of Agriculture. Andyan din ang PhilRice ay under siya ng Department of Agriculture. So ang PhilRice ay nasa Science City of Muñoz, Nueva Ecija. So lahat ng teknolohiya na tungkol sa pagpapalay ay pwede nating makita sa PhilRice. So meron silang website at alam ko active din sila talaga sa Facebook. So dito sa PhilRice meron din tayong tinatawag na Philippine Center for Post-Harvest Development and Mechanization or PhilMec. So ito naman yung mga makinarya kapag naani mo na yung iyong itinanim. So yun naman ang kanilang mandate. So para mag-improve yung post-harvest activities natin. And of course, ang Pilipinas, napakaswerte kasi nandito sa Pilipinas yung International Rice Research Institute. Wow. So isa itong research organization na dedicated para dun sa mga research patungkol sa rice globally. So hindi lang siya sa Pilipinas, pati research sa Thailand, Vietnam, India. So, unang nakakaalam niyan yung International Rice Research Institute at matatagpuan natin siya sa Los Baños, Laguna.
So, ayun. So, isang advantage din yun ng mga Pilipino. So, pwede rin tayong magtanong doon sa IRI. And of course, yung mga agricultural state universities natin. Halimbawa, yung Tarlac Agricultural University, TSU, alam ko, hindi ko alam kung may agriculture sila, pero kung meron, baka marami na rin silang mga studies tungkol sa agriculture. And yung school kung saan ako gumraduate ng college, yung Central Luzon State University, ay isa ring agricultural university na maraming studies patungkol sa agriculture. Grabe, ang dami pala talagang offices. Napakalaking tulong talaga ng interview na to para malaman nila yung mga iba't ibang practices saka inobasyon na maaari naming makuha ng libre, ganyan, na pinoprovide naman pala within the community or through Yes. local government, 'di ba? So, yon doon nagtatapos ang aking interview sa'yo. Maraming salamat. So, Okay, thank pagpapaunlak you mo din. sa interview, sobrang dami kong natutunan. Hindi lang ako, pati yung mga makikinig sa atin. Sobrang napakalawak pala ng inobasyon sa agrikultura, no? So, ang daming opportunities. Ang kailangan lang talaga ma-disseminate sila ng maayos. So very vital talaga yung communication and information dissemination para naman for them to be informed and make informed decisions as well. So grabe, ang dami ko natutunan ngayon sa'yo. Okay. Maraming salamat, Lay, sa pagpapaunlak sa interview. Okay, thank you din. Ayun no, ang dami talaga nating natutunan mula kay Engineer Lea. So bago tayo magtapos, nais ko munang magpasalamat uli kay Engineer Lea sa kaalaman at insights ngayong gabi na na-share niya sa atin. Talagang napakarami nating natutunan tungkol sa hinaharap na ang agrikultura at kung paano tayo makikinabang, lalo na ang mga maliliit nating magsasaka mula sa inobasyong ito. Maraming salamat din sa mga patuloy na nakikinig sa ating programa. Hanggang sa susunod, patuloy na mag-aral at magsikap sa agrikultura. Ito ang Sisidlan ng Kaalaman.